Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Uuwi na ako. Gabi na din eh. Mahigpit ang pagkakahawa ko sa strap ng bag ko. Hatid na kita. I cut his words. Hindi wag na. Magji-jeep na lang ako. Bago pa man siya makapagsalita ulit, ay tumakbo na ako palabas. Pag uwi ko ipinagbasdan ko ang bahay mula sa labas. Malungkot na ito ngayon at wala na maingay na babae na nagbubunga nga mula sa loob. Wala na nagdidilig ng halaman sa labas sa tuwing hapon. At nakikipagchismisan sa may gate. At babaeng nakakurl ang buhok na nagwawalis ng bakuran. Ilang araw pa lang nawala si mama, parang nawalan ng buhay ang bahay namin. Dahan-dahan ako naglakad papasok sa gate at pagbukas ng pinto ay napakatahimik sa loob. Nilibot ko ang paningin sa buong kabahayan namin. Huling gabi ko na ito na matutulog dito. At pagkatapos noon ay 3 buwan na ulit bago ako makapasok dito. Mamimiss ko ang lahat. Sala na puno ng alikabok ang sopa. Lababo na puno ng hugasing plato. Bintanang kulang na ang bubog ng jealousy. Rep na puro tubig ang laman. At syempre, ang kisame namin naging bahay na nanggagamba. Nagluto na ako ng hapunan at naligo bago na ako natulog. Buti na lang ay walang pasok bukas dahil may gagawing program sa school. Hindi ako absent. Wala namang assignment at pakukopyahin na lang daw ako ni Lester ng notes dahil wala talaga ako sa sarili ko kanina habang nagtuturo ang prof namin. Natulog na ako pagkatapos mag-impake. Bukas magbabago na ang takbo ng lahat ng bagay. Maraming maaaring mangyari pero pinagdadasal ko na sana makaya ko lahat. Let's go! Pagkabukas ko pa lang ng gate ay bumungad na sa akin ang kotse ni Anthony. Hawak ko na ang maleta ko at ang backpack ko. Hay, bakit ba atat ka? Sabi ko habang sinasara ang gate na kalawangin na. At kahit anong oras ay pwede na makatetano. I have a work today. Ang aga-aga para nang binubuhusan ng suka ang mukha niya. Oh, di sana pala hindi mo na ako sinundo. Kasalanan ko pa ngayon na baka malate ka. Sigaw ko sa kanya. Kay aga-aga nasisira na agad ang araw ko. Hindi ka na nga lang magpasalamat dahil sinundo pa kita. Hay, sumakay ka na nga lang. Ilagay mo yung mga gamit mo sa compartment. Humalokip-kip ako habang kinakalma ang sarili. Hindi ko man lang bababa para tulungan ako maglagay. Kunot-no akong tanong at medyo napalakas ata ang pagkakasabi ko. It's your luggage, he said while smirking. Aba, at talagang inaasar pa ako ng hinayupak na to. Hays, langya ka talaga Anthony. Sa inis ko ay inilagay ko na lang ang gamit ko sa compartment at malakas na isinarado. Magdahan-dahan ka nga. Alam mo ba kung gaano kamahal itong sasakyan na ito? Para siyang leon na anytime ay pwede akong kagatin. Masyadong high blood. Malay ko ba, kasama mo akong bumili nito? Bulong ko sa hangin habang nakatulala sa bintana. What? Galit na galit? Gustong manakit? Hindi na ako nagsalita at nagsimula na siyang magmaneho. Nakatingin lang ako sa bintana ng sakyan habang unti-unti na lumalayo sa bahay namin. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, isa akong madungis na bata na tulo ang sipon. Tapos ngayon, magiging asawan ako ng isang artista. Wala ka bang pasok? He asked. Wala. Tipid kong sagot at nabalot na muli ng katahimikan ang biyahe namin dalawa. As I look at the trees passing in the road, I felt different. Siguro, hindi ko lang maisip kung gaano kalaki ang mababago sa buhay ko pagkatapos ng araw na ito. It's true, the time is really a gold, so better spend it wisely. Tumigil na ang sakyan sa harap ng mansyon nila Anthony. Everyone in the house was looking at me when I get out from the car. Welcome home my love,
Nasa tabi ko na si Anthony habang nakatingin sa akin. Kinunatan ko naman siya ng noo ko. "Love your face." Tumawa siya at saka nauna na maglakad papasok at ako ay kasunod niya. Sa likod ko naman ay ang mga maids na may mga dala ng mga gamit ko. "Maayos na ba yung room?" he asked in the maids na bala sa buong bahay. Ang iba ay nagluluto sa kusina at ang iba ay nagpupunas ng mga paintings at furnitures at ang iba naman ay nagwawalis. Basta lahat ay may ginagawa. Sa bagay, 7:45 pa lang ng umaga. Yes sir. Dadalhin na po ba namin itong mga gamit niya?" Tanong ng isang kasambahay na mukhang bata pang itsura. Anthony just nod, then umakyat sila sa taas. "Come with me. Ililibot kita para maging pamilyar ka." Sumunod naman ako sa sinabi niya. "Of course, this is the living room," sabi niya bago namin lampasan ang mga naglilinis sa sala. Sa sobrang laki ng sala niya ay parang isang buong bahay na namin. Sa magkabilang gilid ng sala ay may 200 at hindi ako nagkakamali na pasilyo iyon. Sa pagitan nun ay pader na may napakalaking frame. "And meet my family first." He was talking about the big picture frame in the wall. "This is my mother. Her name is Glenda Lagdameo. Napakaganda ng mama niya. Mukhang bata pa pero hindi. Mukhang masiyahang tao at halatang artistahin din ang itsura niya. And this is my father. His name is Johnny Lagdameo. Ang papa niya ay halata ding napakagwapong lalaki noong araw niya. Matangos ang ilong, makinis ang kutis at saka mistiso. And this is my little sister. Her name is Casey." As I look at the girl ay nanliit ako bigla. Paano ba naman ay mukha siyang manika. Halatang spoiled din at manang-mana sa nanay niya. Nasan sila?" I asked out of nowhere. "Well, the 3 of them go to States. Noong mga panahong nagsisimula na ako ng career ko sa showbiz, that's why I left here alone. But I kinda like here all by myself," he said while looking at the big picture. Sa pagpapaliwanag niya ay mukhang sanay na siya pero iba ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Alam kong namimiss na niya ang kanyang pamilya. Nagsimula na siyang maglakad ulit kaya sumunod na ako. Lumiko kami sa pasilyo at pumasok sa isang pinto sa kanan. "This is the kitchen." Namangha ako pagbukas ng pinto. Mukha itong kusina sa mga restaurant. May umuusok-usok tapos ang daming nagluluto na nakasombrerong mahabang puti at apron. Naaamoy ko ang napakabangong ulam na niluluto nila. Kapag nagugutom ka, pumunta ka lang dito. Or kung tinatamad kang bumaba sa kwarto, you can call the maids para dalhan ka ng pagkain. This is the head of the kitchen. Lumapit sa kanya ang isang lalaki na parang kaedad lang niya. "Meet Chef Adi. And Adi, this is my wife, Stella." Pagpapakilala niya sa akin. "Nice to meet you, Ma'am Stella." Nagbow siya sa akin pagkatapos magsalita. "Stella na lang po," sabi ko sa kaniya. Sunod naming pinasok ang dining room. Meron dong mahabang lamesa na kasya ang 20 tao. Sunod ay library na malulula ka sa sobrang daming libro. Nalaman ko din na nag-homeschool pala si Anthony at doon siya madalas mag-aral. Sunod naming pinasok ay ang gym. Yes, tama ang narinig nyo. Gym. Meron siyang sariling gym sa mansyon niya. Kumpleto ito sa gamit kagaya ng mga tipikal na nakikita sa loob ng gym. Ang huling pintong pinasok namin ay parang sinihan. Madilim doon at mayroong malaking widescreen sa harapan. Hitsura siyang cinema na may mga upuan pababa tapos may projector sa taas. Sabi niya, doon sila nagbi-meeting minsan ng mga katrabaho niya. Minsan, kapag bored siya, ay nanonood siya ng movie. Sa dulo ng hallway ay may liwanag ako nakita. Pagliko namin doon, ayun na pala ang end ng hallway at may malaking bubog na pintuan doon. This is my garden. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa akin ang malawak na likod bahay. Mayroong mushroom table doon at upuan na pan 2 tao.
Sa kaliwa ay makikita mo ang napakalaking swimming pool. May mga ilaw na nakapalibot sa buong bahay at na-excite ako na makita yun sa gabi. And the ground is covered with Bermuda grass. Nagustuhan mo ba? He asked while placing his both hands in his pocket. Oo, sobra. Relaxing nga eh. Lumanghap ako ng sariwang hangin. Napakatahimik dito at napakapayapa. This will be your home for 3 months. So, better cherish every day of your staying here. Tumingin ako sa kanya na nakangiti. Sure, I will, Anthony. Bahagya akong tumigil sasabihin at tiningnan ko siya sa kanyang mga mata. Love, I said. Pagkatapos ng paglilibot namin sa unang palapag ng mansyon ay umakyat na kami sa taas. Mayroon lamang doong 2 guest room at kwarto ng parents niya, office niya, kwarto niya at kwarto ng kapatid niya. Sa itsura ng mansyon nila Anthony, hindi na nakakapagtakang maswerte ang mapapangasawa nito sa hinaharap. Casey's room is your temporary room. Katabi lang nito ang kwarto ko. So kung may kailangan ka, nandun lang ako sa kabila. Sabi niya habang naglalakad kami at tumigil sa isang pinto. Tumangutango na lamang ako kahit hindi naman niya ako nakikita. Pagbukas noon ay bumungad sa akin ang pink theme ng kwarto. Punong-puno ito ng mga stuffed toys na unicorn sa isang sulok. Mayroon itong pink carpet din sa loob at maging ang kisame nito ay color pink din. Sa harapan ng kama ay may isang salamin na may lamesang punong-puno ng iba't ibang uri ng mga pagpapaganda. Mayroon dito malaking glass wall na kitang-kita ang tanawin sa labas. Mukhang spoiled ang kapatid niya. She was very lucky. She had things I never achieved. Beautiful toys, clothes, and clothing. Magbihis ka. Pumunta ka sa office ko mamaya. Your job will start later. Maotoridad niyang banggit habang nakalagay ang kamay sa kanyang bulsa. Naglakad na siya papalabas ng pintuan at iniwan niya ako dito mag-isa. Tiningnan ko ang kabuuan ng kwarto. Sa kama ay may nakahanda ng damit na susuotin ko. It was a plain red off-shoulder dress. Sa tabi nito ay isang blonde and wavy wig na may bangs at pair ng blue contact lenses. Nagtaka pa ako dahil sa nakitang wig at contact lens pero nagkibit balikat na lamang ako. Mamaya ko na lang siguro itatanong kay Anthony. Kaagad ako naghubad at inilagay ang pinagbihisang damit sa tray na nasa gilid ng pinto ng CR at saka na ako pumasok. Maganda ang banyo, may bowl, malaking salamin, lababo, bathtub at shower. Wow! Parang banyo sa 5-star hotel ah. Lakas maka-reach. Namamangha kong sabi at isa-isang hinawakan ang mga gamit sa loob nito. Parang nakakahiya namang tumae sa bowl na ito. Napakakintab at parang bagong-bago. Nagsimula na ako mag-shower. Buti na lang at may heater ang shower kaya hindi masyadong malamig ang panligo ko. Sa bahay kasi ay walang shower, wala ding heater, patabo-tabo lang ang tubig na galing sa poso namin sa likod. Nakakaloka ang mga brand ng shampoo at sabon nila dito. Hindi ko kilala ang mga brand at sobrang bango nito. Di namin afford ang mga ganitong klase ng sabon. Hanggang Rejoice lang na nakasashay ang kaya ng budget namin tapos safeguard na kulay pink. Pagkatapos maligo ay nagtapis ako at nagpunas ng paa. May napansin akong sticky note na nakadikit sa drawer sa taas ng salamin. Lumapit ako doon at kinuhang maliit na papel at saka binasa. Use some skincare. Marunong ka naman siguro na magbasa ng direksyon. Napairap na lang ako sa nakalagay na sulat. I'm sure na si Anthony ang nagsulat nito. Anong tingin niya sa akin? Hindi marunong magbasa? Best in reading kaya ako nung elementary at palagi nakakakuha ng stars noong kinder kami. Binuksan ko ang drawer at bumungad sa akin ang sangkatutak na pagpapaganda. May serum, lip mask, face mask, aloe vera gel, and many more. Sa dami nito ay aakalaan mong hinakot na ang lahat ng tinda sa Watson. Wala naman akong alam sa skincare.
Gagayahin ko na lang yung mga napapanood ko sa Facebook. Sabi ko habang kinikilatis ang iba't ibang uri ng sabon para sa mukha. Wala naman akong skincare na ginagamit sa pagmumukha ko. Safeguard lang na mayroong pambuhok sa Eskinol na papaya. Ginamit ko ang isang set ng rejuvenating set. Nakalagay doon ay non-peeling product and for external use only. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng external. Pero parang ibig sabihin noon, siguro ay 18 years old above. Iyon lang naman at nagsabon ako sa mukha ng Kojic. Then hilamos, gamit ng toner, then lagay ng konting sunscreen. Iyon lang ang ginamit ko at lumabas na ako. Ay Diyos ko, Ginoo! Napasigaw ako sa gulat nang mayroong babaeng nakatayo sa paanan ng kama habang nakangiti. Ito yung babae na nagdala ng mga bagahe ko dito kanina. Napahawak ko sa dibdib ko sa sobrang gulat. Akala ko ay may akyat bahay na nakapasok. Hello po ma'am. Sabi po ni Sir Anthony ay tulungan ko daw po kayo mag-ayos. Sabi niya habang nakangiti pa din sa akin. Ngumati ako ng konti sa kanya para man hindi ako magmukhang masungit. Ang awkward naman kasi. Wala akong damit tapos nakatingin pa siya sa akin. Hindi. Okay lang. Kaya ko naman. Naiilang ako habang kausap siya. Tutulungan ko na po kayo. Akmang lalapitan niya ako pero kaagad kong pinutol ang sasabihin niya. Hindi. Okay lang ako. Umalis ka na lang. Salamat. I said while covering my naked body. Pero ma'am, kapag di ko po kayo tinulungan, baka alisin po ako sa trabaho ni Sir Anthony. Nag-aalan niyang banggit habang nakatingin sa sahig. Napaisip ako. Sige na nga. Kaysa naman mawalan siya ng trabaho dahil lang sa akin. Sige Tumalikod ka na lang muna at magbibihis lang ako. Ginawa niya nga ang sinabi ko at mabilis naman akong tumakbo papunta sa kama para kuhanin ang damit ko at mabilis na nagbihis. Sinuot ko na din ang 1-inch heels na same color ng dress. Ako nga po pala si Kay. Ako po ang magiging PA nyo. Kaya kung may kailangan po kayo ma'am, sabihin nyo lang po sa akin. Napaka-sweet ng boses niya. She seems kind and friendly. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Estela na lang. Inayos ko na ngayon ang off-shoulder ko. Ma'am Stella, she said. Napaharap ako sa kanya at saktong napaharap siya sa akin at lumapit. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako papalapit sa upuan na nasa harap ng salamin. Pinaupo niya ako doon pero nakatilikod ako sa salamin kaya hindi ko nakikita ang itsura ko. Magtatanong pa sana ako kung bakit niya alam ang first name ko. Pero wag na lang. Baka sinabi sa kanya ni Anthony. Sinimulan niyang i-blower ang buhok ko. Pagkatapos ay sinuklayanan niya at nilagyan ng net. Pagkatapos ay sinimulan niya akong lagyan ng makeup. Ilan taon ka na, Kay? Naisipan ko itong itanong para hindi naman masyadong tahimik. 21 po ma'am. Sabi niya habang naglalagay ng powder sa aking mukha. Nag-aaral ka ba? Tanong ko sa kaniya. Hindi na po. Simula po nung namatay po ang mga magulang ko ay tumigil na po ako sa pag-aaral at napilitang magtrabaho dito para makapag-aral ang kapatid ko. Magalang niyang sagot at saka gumamit ng brush sa aking mukha. Nasaan ang kapatid mo? Tanong ko sa kaniya. Nasa probinsya po, kasama ang lolo at lola ko. Biglang nalungkot ang kanyang mukha. Mukhang matagal niyang hindi nakikita ang kanyang kapatid at grandparents niya. Magtatanong pa sana ulit ako pero kinuha niya ang lipstick na color red saka ako nilagyan. Sunod ay nilagyan niya ako ng contact lenses. Tumulo pa ang luha ko dahil ma-update ito sa mata. Hindi pa ako nakakagamit ng contact lens. First time lang. Pareho kaming napatingin sa pinto na may kumatok doon. Ako na po ma'am. Naglakad siya palapit sa pinto at binuksan ito. Mayroon dong isang kasambahay at may sinabi at saka na siya umalis. Naglalakad na siya
papalapit sa akin. Hinahanap na po kayo ni Sir Anthony. Tumayo na ako at maglalakad na sana palabas nang tawagin niya ako. Ma'am, wig niyo po. Inabot niya ito sa mga kamay ko. Teka, hindi pa tapos ang sasabihin ko nang putulin niya ito. Bilisan niyo na po. Baka po mainip si Sir, kakaintay sa inyo. Kinuha ko na lang ito at nagmadali ng lumabas. Katabi ng kwarto niya ang office niya. So it means pangalawang pinto mula sa kwarto. Hindi na ako kumatok at basta ko na lang binuksan ang pinto at naabutan ko siya na nakatalikod habang nakatingin sa glass wall ng office niya. Bakit ang tagal mo? Napatigil siya sa sasabihin nang humarap siya sa akin at napatingin. Natulala siya habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. Kinunutan ko naman siya ng noo saka ako lumapit. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Natatawa kong tanong sa kanya. Umiwas siya ng tingin at naupo sa swivel chair niya. Correction, engkanto. Napairap na lang ako. Ayaw ko na siyang patulan. Baka mamaya kung ano na lang ang magawa ko sa kanya. Bakit hindi mo suot ang wig mo? Simple niyang tanong. Bakit pa kasi kailangang mag-wig? Tapos, may contact lenses pa. Hindi naman ako kalbo para mag-wig. Saka, ang sakit kaya sa mata ng contact lenses. Naiinis kong daing sa kanya at saka siya tumayo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng kamay ko. Naglakad kami palapit sa malaking salamin sa office niya. Teka, hindi ko ito napansin na meron palang salamin dito. Hinarap niya ako doon at siya ay nasa likod ko habang hawak ang magkabilang balikat ko at nakatingin sa refleksyon ko. Doon ko lang napansin na ang ganda-ganda ko pala. Simple lang yung makeup na nilagay ni Kay pero ginawa ako nitong ibang tao. Napakaganda ko. Kinuha niya ang wig sa kamay ko at dahan-dahan niyang sinuot sa ulo ko. You need a disguise, Stella. Hindi ka pwedeng makilala kapag nasa public ka. Kapag kasama mo ko, you need to look different. Kapag hindi mo ako kasama, then go. Dress the way you wish. Act the way you like. Always keep in your mind that this is a part of your job. Seryoso niyang sabi sa akin. Pero, magpoprotesta pa lamang ako ay sinundan na niya ang sasabihin ko. Just do what I said. May diin sa bawat salita niya habang sinasabi iyon. Tapos niyang ilagay ang wig at hinawakan niya muli ang balikat ko habang nakatingin sa refleksyon. You're so beautiful, Stella. Aren't you? Napahawak ako sa mukha ko. Ako ba talaga to? Mukha akong Amerikana na naligaw sa Pinas. Dahil sa kulay ng mata at buhok ko, napangiti ako. Walang pwede makaalam ng deal natin. Maliwanag ba? Sabi niya sa mababang tono. Oo, sagot ko sa kaniya. Nagtitindigan ang balihibo ko dahil ramdam ko ang hininga niya sa liig ko. Naramdaman ko ang mga kamay niyang pumupulupot sa bewang ko habang inaamoy niya ako sa liig. From now on, you will be known as. He cut off what to say and kissed me on the neck. Mrs. His lips went to my shoulder. Stella. He kissed my left cheek. Hinarap niya ang mukha ko sa kanya gamit ang kaliwa niyang kamay. He was looking at me full of lust and desire. Para akong na-hypnotize sa kanyang mga sinabi. Wala akong nagawa kundi isarado ang mga mata ko at maghintay sa mga susunod na mangyayari.